So ako si Ralph Texon. I'm the officer in charge of the Student and the Support Services. I've been with NAS for 3 to 4 years now. So yeah, I used to work with the Philippine Sports Commission before. Start na po tayo sa first Sige. question. Number 1, saan ka lumaki at saan ka nakatira ngayon? So lumaki ako sa Quezon City. Nakatira pa rin ako sa Quezon City kung saan naman ako lumaki. Decided to relocate here for a couple of days in a week for work. Naglaro ka ba ng sports noong bata ka pa o noong estudyante ka? Yes, multiple sports. At ano yung sports na yun? First varsity ko was baseball. Second was basketball, obviously. Tapos, dami. Ultimate Frisbee. So, lahat ng tinry ko. Okay po. Ano ang pangarap mong trabaho noong bata ka? Kasi bata pa ako. Apo. Sabi ko nun, gusto ko naman yung basketball player eh. Sabi nanay ko, wala daw future yan eh. So, actually, wala naman. Gusto ko maging businessman. Saan ka nag-aral ng kolehiyo at ano ang iyong tinapos na course? So, I graduated Bachelor of Science of Sports Science in University of Santo Tomas. Bakit mo napiling mag-apply at maging bahagi ng NAS, particular sa SAS Division? Okay. Nag-start ako magtrabaho as sports science. Pumasok ako sa Philippine Sports Commission. Handle yung performance specialist. So, ako gumagawa ng mga performance programs sa mga national teams. I handled 8 national teams. Tapos, back in 17 hanggang mga 2022, nasa open yung NAS. Basketball po yun. Hindi, dami eh. Marami. Handle ko Muay Thai, ano pa ba? Athletics, para athletics, surfing, windsurfing, fencing, shooting, yun yung mga handle ko ng national teams. Inikutan ko yung lahat, pati ako gumagawa ng program. Last question po sa personal. Yung bata ko pong napunta ng NAS, nag-open yung NAS, tapos meron student athlete support service, similar to what we do, I collaborate yung kung ano man yung strengthening, skills training, physiological testing, nutrition, sports psychology. That's what I do kasi sa Philippine Sports Commission. So sabi ko, it's very similar. So, in-applyan ko. Ano ang pinaka nagugustuhan mo sa kasalukuyan mong trabaho sa SAS Division? The work itself, the workmates, saya eh. Sila Carl, sila Sir Jason, sila Sir Marl. Ay, the co-workers. Yes, kasi grabe yung synergy namin and teamwork. Kasi imagine kami pinakamalaking sakop sa division. Sa NAS. Mula pagtulog nyo from 24/7 basically. Kami lahat yun eh. Mula pagkain, pagtulog, medical ninyo, ito sa PT, sa rehab, di ba? So lahat yun, hinahandle namin. Pero, mabigat man, 30 plus kami sa division, mas marami pa kami sa ESTAS, kinakaya naman because we have a great lineup of staff sa support services. Ang gagaling nila. Yun yung gusto ko sa work. Next naman po is SAS questions po. Number 1, paano ninyo sinusuportahan ang mga estudyanteng atleta sa pagpanatili ng balanse sa pagitan ng pag-aaral at pagsasanay? Paano sinusuportahan? Apo. Balance talaga of school and because if you ask me, well, this should be a balance. Pero again, we're in national sports, national academy sports. So talagang predominantly atleta kayo. So if there is a need na more training, pagdating sa medical support, nandiyan naman kami. So pagdating sa meals, ito nyo naman kahit nag-training kayo outside, nag-compete kayo outside, nandyan pa rin yung mga nutritionists natin to support everyone.
Mentally, physically, and we support your health, especially yung medical. Yun. Ano ang mga pangunahing serbisyo o programang ibinibigay ng SAS Division para sa kanilang akademiko, emotional at personal na patunan? Unang-una, health promotion and mental health promotion. So, yung health and medical, tsaka mental health promotion and wellness. So, that's one. So, may mga activities kami like sina Sir Marl, sa mga seminars and trainings, diba? Tapos health promotion, awareness doon sa mga alam mo, nagkaroon ng chickenpox or something. So, ine-educate nila kayo. That's one. Siyempre, prevention is number one. Kung nandyan na, intervention naman. Also, nutrition consultation pala. Yung sa mga diet ninyo, sa food, support. Intervention-wise, kung kasakit kayo, mga mga gamot na dyan, injury, we have the rehab facility, mental health. Siyempre, if nagkakaroon kayo ng nalulungkot kayo, na-homesick kayo, which is understandable, there is this guidance counseling athletic well-being section that helps you sina Sir Marl. So, I think holistically, yun yung atake namin, holistic approach. Sa inyong pananaw, ano ang pinakamahalagang aspeto ng suporta na dapat ibigay ng mga student athletes? Sorry. Sa inyong pananaw, ano ang pinakamahalagang aspeto ng suporta na dapat ibigay sa mga student athletes? From the staff, from the school, ba? From yung mismong division. Okay. Siguro, mental and emotional support. Because it's not easy to train and compete 24/7. Wala kayo sa bahay nyo, hindi na kasama mga kapatid nyo, mga pamilya nyo, nanay, tatay nyo. I'm not saying this is not the ideal setup, but yet again, we are humans, and you guys are growing. Ilang taon na kayo? 17, 16 years old. When I was 17, 16 years old, varsity rin ako ng basketball, but I get to go home and see my parents every day. So, emotional and mental support, because at your age, pinili niyong naging nandito kayo and nagtitraining kayo, but yet again, at the back of your mind, siyempre naiisip niyo pa rin yun. It's really hard to train and compete away from home. Especially, nakakauwi ba kayo pag weekends? Hindi po. Taga saan ka? Cotabato. Taga-Bulacan po. Nakakauwi ka pag weekend? Minsan? Once a month po. Once a month. At least you get to go home once a month. Hindi po. Kapag lang Pag po long breaks summer. lang din talaga. So, yeah. Mental and emotional support, peer support, community support, that's what we actually prioritize. Hindi man 100% nagagawa, pero that's our goal. Because we feel we understand. We feel and we understand each and every one of you. Next naman po is opportunities and challenges questions. Number 1, ano ang nakikita ninyong pinakamalaking oportunidad para sa SAS Division sa loob ng susunod na 5 hanggang 10 taon? Pinakamalaki siguro in the next 5 to 10 years is to manage our own dormitory. Totoo. Kasi wala tayong sariling dorm eh. Ito AV, medyo like, you have to take 5 to 10 minutes drive. Kasi yung gigising ka, bababa ka na dormitory. Ito na yung school, lalakad ka na lang. Ito, nag-aantayin pa kayo. So, that is an opportunity for us to manage and provide everyone, yung mga bata, hindi naman na maabutan, yung community, an athlete's village. Pagbaba mo, andyan na yung school, andyan na yung gym, training facilities. Lalakad ka na lang ulit. Kompleto with a recreational room, kompleto with a kitchen, and a cafeteria setup. Yun.
So for me, yun yung biggest opportunity. And siyempre, policy enhancement. Ano pa bang mga dapat or may enhance namin sa mga polisiya na pinapatupad ng NAS, ng SAS? Diba? Is it really best that we are in a 24/7 setup? Who knows? Because NAS might be expanding in Mindanao. So yung mga taga Cotabato, hindi na nila mararanasan din yung nararanasan mo na malayo ka. So who knows? That would be the best opportunity, not just for SAS, but for NAS. And for all potential student athletes. Diba? Next question po is, ano naman ang mga pinakamalaking hamon na kinakaharap ninyo sa pagpapatupad ng mga programa para sa mga estudyanteng atleta? Pinakamalaking hamon, if you ask me, to be honest, yung flexibility of education, the academics and training, the interdependency of each, and the flexibility of the schedule, it is really hard. I feel you. So, Jante ako, varsity ako before, iba yun eh. Kayo, scholars kayo, student athletes, scholars kayo. You have to excel in sports. You have also to excel in academics. But one has to give. Pero hindi naman sobra-sobra kasi sabi nga nila, utak bola na lang, puro basketball na lang na pag-iwanan na yung pag-aaral. Hindi naman ganun. Iba pa rin yung may alam. Di ba? So, again, going back to the question na ano yun, yung Hamon. hamon. Malaking hamon. Oo, yung pinakamalaking hamon talaga is flexibility of schedule. Kasi, at the end of the day, we want to produce world-class student athletes. Paano ninyo nakikita ang papel ng SAS Division sa pagtulong sa NAS na makamit ang pang matagalang layunin nito? Long term. Again, policy building because bulk of the operations ng school is SAS. Sabi ko nga, mula dormitory, pagising nyo, pagtulog nyo, you start and you end your day with SAS. Yun na lang. Wala pagising, pagtulog, kakain kayo, dito rin sa campus, nagkaroon kayo ng sakit, nagkaroon kayo ng injuries, sa SAS din yan. Nalulungkot kayo, nagkakaroon kayo ng emotional problems, yun nga, sa SAS pa rin yun. So, to enhance our policy, actually, is the key. Kasi ongoing yan, marami pa rin kami hindi nakikitang, marami kami hindi pa rin nadidiscover. So, every day nadidiscover din namin sa each unique cases, di ba? So, points for improvement sa amin. Next naman po is collaborations and development questions. Anong uri ng partnerships or collaborations ang nais ninyong mabuo upang mas mapalakas ang SAS Division at ang mga atleta ng NAS? Okay. As a support service, we want to, ako kung saan ako nanggaling, Philippine Sports Commission. Yun yung strong collaboration sana ng NAS with the Philippine Sports Commission because we all have the same goal. Sa Philippine Sports Commission, kung din yung tatanong national athletes. Elite performance na yun. Elite. Pero saan ba nag-uumpisa ang elite? Di ba? Sa national, sa grassroots. Hindi ba tayo yun? So tayo sa atin nag-uumpisa, yung grassroots development, papunta sa elite. Hindi man maging national team, pero doon sa elite performance na level din ng Philippine Sports Commission, yung binabalak natin. Kung baga tayo yung continuity noon. Tayo maging umpisa, tapos sila ang kadugtong natin. So, strong collaboration with the Philippine Sports Commission. Kasi kung wala, hindi magtutuloy-tuloy. Diba? Next question po. Mayroon bang mga planong palawakin ang mga serbisyo ng SAS tulad ng counseling, tutoring, or life skills training? Yes. Sobrang dami naming plano. Life skills training, tama ka.
But if given the facility, if given the time, siyempre, wala naman tayong sarili nating facility pag weekend. May mga common facilities doon sa at least village sa the residences, pero nalilimit pa rin tayo. Ang dami namin sobrang dami naming gusto mangyari pa. Like carpentry, pwede nyo gawin yan eh. Wala tayong gardening, kasi kung wala tayong lupa, hindi tayo pinapayagan doon sa area na once eventually we get to have our own facility, dito pa pwede kayo magtanim, di ba? So, yung mga ganung bagay. Kasi life skills is important. That's why yung dormitory natin is yung mga programa na gusto namin talagang i-push. Paano ninyo ginagamit ang feedback ng mga estudyante at coaches sa pagpapabuti ng inyong mga programa? Number 1 na lang, i-feedback sa pagkain. Di ba? May mga pagkain minsan na hindi nyo gusto. Nagkakaroon kayo ng feedback with a QR code. Nababasa naman namin yun. So, minsan hindi masarap yung luto ng sinigang or something. Na-adjust naman yun. Kasi, tawag dito, student athlete centered talagang approach ng SAS. So, sabi ko nga kanina, we feel you. Kailangan namin kayong maramdaman at marinig kasi doon kami gumagawa o tumiikot yung programa namin. So, feedback is really important to us. Last 3 questions po for personal goals and vision questions. Number 1, ano ang personal ninyong pangarap para sa SAS Division na makakatulong sa kabuuang tagumpay ng NAS? Okay. Again, babalik tayo. May personal vision for SAS and the NAS. So, magkaroon na ng expansion. Magkaroon na tayo ng cluster sa Southern Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Why? Not for anything else, but to expand na. Hindi dahil doon. Gusto ko mag-expand kasi ayoko na ng 24/7. Ayoko yung mga bata hindi nakakuwi sa sarili nilang pamilya every weekend. Na hindi naman nila choice eh. Hindi, ang hirap eh. Hindi talaga kaya. Like you're from Cotabato. Kahit sobrang yaman ng tao na, tingin mo ba, kaya mo umuwi every weekend? Mapapagod ka eh. Diba? But if NAS is closer to your home, going back to your home after training every weekend is possible. Even every other day, pwede ka umuwi. That's my dream for SAS and NAS. Maging 24/5, maging uwian tayo. And, ayun, because nothing, you will not get any the best support, you will not get anything outside the house. Nasa bahay pa rin talaga ang support talaga. Is within the family. So, for NAS to expand, bring NAS closer to your home para lahat tayo nakakauwi. Second po, sa susunod na 10 taon, paano ninyo gustong maalala ang kontribusyon ng SAS Division sa pag-unlad ng NAS at ng mga estudyanteng atleta? Paano ninyo gustong maalala ang kontribusyon ng SAS Division sa pag-unlad ng NAS at ng mga estudyanteng atleta? Well, sana, siyempre, in the next 10 years kayo, tatrabaho na, maaaring wala na rin kayo sa sports. Pero may mga bagay na natutunan kayo dito sa NAS and maaaring sa SAS because of the life skills training, yung halimbawa na lang, nagpapatrip kayo dito sa PT, I've heard some of you, parang gusto kong maging PT sa college, yun yung course na gusto kong kuhanin. Or suki kayo kay Sir Marl dahil yung mga recreational activities niya na-inspire kayo. Because dito sa SAS, we are allied health professionals. Almost all. May nutritionist, meron sa inyo naka-curious. Pero if isipin nyo, if you go into a different school na walang mga nutritionist, PT, varsity nga kayo, pero hindi naman lahat na school may ganun eh. So, hindi kayo may expose doon. So, hindi sa dahil maalala nyo kami as a person
Pero maalala nyo kami as the service that was provided with you now. And then from 10 years from now, who knows, naging PT kayo, naging psychologist kayo, naging guidance counselor kayo. Kasi napagdaanan nyo yung pakiramdam nung student athlete kayo. Kung paano matreat, kung paano magkaroon ng counseling session, paano gumawa ng nutrition program. Di ba? Parang sarap, yun yung yung sarap lang sa pakiramdam. Na, you just don't remember the person. Kung magkasalubong tayo 10 years from now, then good. Pero, syempre, yung services that was provided to you. Last question po. Anong mensahe ang nais ninyong iwan sa mga kabataang atleta na gustong maging bahagi ng NAS sa hinaharap? Mensahe sa kanila Future student athletes. for the NAS future student athletes. Just make sure that when you enter NAS is buong loob nyo. It's not easy to be at NAS. It might be easy for you skills-wise to be here kasi magaling kayo on what you do, but to stay here is a different aspect. Mahirap. I've seen student athletes cry during interview when asked about the dormitory living outside their home. Pansin nyo lahat ng sagot ko parang home-centric. I'm a father also. So, I have 2 children. And iba-iba yung attachment sa bahay. Ako, mag-isa lang ako. I don't have siblings. Pero babalik ako that home is still the best support. So, pansin nyo yung mga sagutan ko. So, going back to the question na, ano ulit yun? Mensahe po. Mensahe, siguraduhin yung buo loob nyo pag pumasok kayo dito. You may be the best, but to survive in NAS is gonna be, it takes another step. That's why SAS is here to make sure that you have a worthwhile experience in the National Academy of Sports. Yun lang. Thank you po. Dami ba kayo natutunan? Opo, dami po namin